intro, kung hindi ka bibili ng phone na to, hindi ka matalino. Bakit nandito yung phone na to? Hindi naman ako matalino. De, joke lang. So, eto na guys, si Infinix Smart 8. Kapag tinanong ka kung anong smartphone mo, sabihin mo na lang na matalino. Smart, di ba? Genius. Eto lang naman yung napaka-trending ngayon in the market, guys. Dahil nga, below 3,000 pesos lang siya. Pero meron siyang napaka-amazing na type of specs. Unang-una sa lahat, meron na siyang 90 Hz refresh rate with punch hole display sa halagang 3,000 pesos below. Why are you crying? Paano nila nagawa to? Grabe naman, Infinix. Sobrang sulit, sobrang mura, insan. Grabe. Mapapatanong ka na lang, bakit ang mura nito? Meron kaya tong issue? Baka madaling masira? Well, sasagutin natin yan lahat. Dahil nga, pagdating sa specs, sobrang amazing na talaga. Meron pa siyang Unisoc T606 which is pang gaming na rin. Pang mamahalin na yan. Pero 3,000 pesos lang po siya. Meron pa siyang Magic Ring na parang pang iPhone. Yes guys, yung Dynamic Island ng iPhone, andito na yan. Pero murang-mura lang. So, kung hindi mo afford ang iPhone, well, baka eto na yung para sa'yo. Kaya naman, i-unbox natin to ngayon and magkakaroon tayo ng full review and we will start in 3, 2, 1. Let's go! Hey, what's up guys? I'm JP and this is JTeen TV. So before we proceed, I just want to know na ipapamigay natin or magkakaroon tayo ng giveaway ng Infinix Smart 8. So in order to join, just subscribe and also follow nyo na din yung aming Facebook page for more updates. Now, dito naman tayo sa kanyang box. So kung makita ninyo, meron tayong pangalan dito, Infinix Smart 8, 90 Hz at yung kanyang RAM at ROM. Dito naman sa likod, meron tayong mga main specs katulad na laman ng kanyang battery, camera, and kanyang volume and iba pa. Ang pinaka-inaabangan ko talaga dito is yung pag-unbox. Kaya naman, tara! Woo! Ayun na nga siya guys. Ang unang bubungad sa atin dito is yung mismong smartphone. Wow! Grabe yung packaging. Ang ganda. Pero eto, yung tunay na maganda. Wow! Titingnan natin yan in a while. Pagkatapos naman yan, kapag in-open natin to guys, meron tayong madaming makikita. Una na dito is yung kanyang warranty card. Nandito rin yung kanyang USB Type-C at yung kanyang 10 watts adapter. Pagkatapos naman yan, andito rin yung kanyang SIM ejector pin. And last but definitely not the least, yung kanyang clear na hard case. Ayan po, halos hindi na makita ng camera. Ayan, di ba? So, eto na guys, si Infinix Smart 8. Mukha talaga siyang iPhone, except na lang sa napakalaking flash dito. Pero yun na guys, tanggalin muna natin to. Sagabal to eh. Oh, walang ingay, walang sound. Eto naman. Oh, sarap. So, ayan na nga siya. Napaka-clean, napaka-premium in the color black. Yes guys, meron ka pa isang choice actually, which is yung gold. Pero, kung gusto mo ng mas premium, mas clean tingnan, well, definitely go for this one. Mas mamahalin talagang tingnan yung mga black na smartphone guys, especially at this price point. Ngayon, napaka-familiar, di ba? Napaka-familiar talaga nyo guys. Mukha siyang iPhone, pero nagmumukha siyang Itel A70, di ba? Magkamukha lang, except na nandito sa kanyang napalaking flash. Yes guys, pagdating dito, meron po siyang glass front, plastic back, at saka plastic frame. Dito sa kanyang likod, meron tayong dalawang camera, pero tatlong bilog. Ang pangatlong bilog po ay meron tayong flash dito, quad LED flash. Ito po ay napaka-liwanag. Let me show you. So, ayan, di ba? Halos hindi mo na makita yung bilog. Ganon siya kaliwanag, guys. Kung ikukumpara natin siya sa isang flash lang ng Itel A70, ano kayang difference nila? Ayan, di ba? Napakalaking difference, guys. Mas mahal pa nga ng konti etong si Itel A70. Pero pagdating sa flash, palong-palo etong si Infinix Smart 8. Pagdating naman dito sa kanyang mga sides, meron po siyang flat side. And dito sa baba nakalagay ang kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, at ang kanyang speaker grills. Dito naman sa right side, nakalagay ang kanyang volume rockers alongside with its fingerprint scanner / power button. Yes guys, nasa right side na po yung kanyang fingerprint scanner. 2023 na talaga tayo ngayon dahil nga wala nang naglalagay ng mga fingerprint dito sa kanilang likod. So, you know, mas malinis, mas premium looking. Dito naman sa left side, nakalagay ang kanyang SIM card tray
display na naglalaman ng 3 slots, which is 2 for SIM cards at saka 1 for SD card. So, no worries tayo guys, kahit na 64GB lang na variant yung bibilhin nyo, pwede nyo man siyang ma-extend using a micro SD card. Sa top naman guys ay wala tayong makikita, and overall, gustong gusto ko talaga etong design and build quality ng Infinix Smart 8. Like, legit guys, napaka premium looking ng kanyang glossy finish dito sa kanyang likod. Kaso nga lang, again, kapag glossy, dumidikit talaga ating mga fingerprint smudges, kaya naman importante din na gamitin natin yung kanyang case. So, overall, pagdating dito sa kanyang build and design quality guys, 10 out of 10 talaga etong si Infinix Smart 8. Ngayon, pag-usapan naman natin yung harapan netong Infinix Smart 8. So, pagdating dito guys, meron na siyang 6.6 inch IPS LCD display. Wow, ang laki. Pero, mas malaki pa rin yung akin. Wow. Alam ka naman guys na marami sa inyo ang gusto talaga ng malaki na harapan, 'di ba? Makukuha mo na talaga yan dahil nga again 6.6 inch IPS LCD display with 720p HD+ resolution and 90Hz refresh rate. Also, kapag mahilig kang gumamit sa labas, okay pa rin to dahil nga meron siyang 500 nits of peak brightness guys. So, kapag kayo ay mahilig gumala, mahilig gumamit outdoors, okay na okay pa rin siya at makikita mo pa rin ang display nitong phone ito. Ngayon, pagdating sa speed, eto talaga yung paborito ko guys dahil nga 90Hz refresh rate, hindi katulad ng mga phones at this price point na wala pang 90Hz refresh rate. Napakabagal, napaka-slow, napaka-sluggish. Eto guys, napaka-fast and andun talaga agad. Yes, what I mean by that is that kapag in-swipe natin siya, in-scroll, andun talaga siya kaagad. Hindi siya na delay, hindi siya slow. And yung pangalawang paborito ko dito guys is yung kanyang punch hole display na merong magic ring. Yes guys, ganito po. Yan, 'di ba? Kapag meron kayong mga kaibigan na guys na walang alam sa mga smartphone, sabihin mo na lang na eto yung pinaka-latest na iPhone, 'di ba? Maniniwala ka agad yan. Wala yang alam eh. De, joke lang. So, pagdating dito guys, kahit na medyo malaki yung kanyang mga bezels up and down, ay papatawarin ko talaga to kagad. Dahil nga, never in my life ako nakakita below 3,000 pesos na punch hole na. Yes guys, punch hole. So, kapag meron kayo nakita na punch hole display sa ganitong presyuhan, well, definitely comment down below. Baka hindi ko lang alam, pero meron pa pala. Pero guys, actually, eto talaga yung first na nakita ko at this price point. Now, yung patlong paborito ko guys is yung kanyang magic ring. So, kapag ginamit natin to, para talaga siyang dynamic island ng iPhone. So, it is part of the special function of the phone. Lumalabas po to kapag nagpe-face unlock, kapag merong nagko-call, o di ka naman nagcha-charge. So, meron ding mga additional which is yung kanyang low battery reminder o di ka naman charge completion reminder. Pero, para sa akin guys, yung face unlock, yung charging, enough na yon para sa akin lang. Pero, yun na nga guys, napaka-cool talaga ng display nitong phone ito. Perfect na talaga siya for its price. Tumatalsik na yung laway ko. Pero, yun na nga guys, para sa akin lang, wala nang problema pagdating dito. High quality na siya. Pwede na kayo manood ng mga movies, videos, mag-social media. Perfect na talaga to dahil nga mabilis, high quality, at saka magandang tingnan yung kanyang display. 20 out of 10 talaga ang display ng photo para sa akin lang. Ngayon, pag-usapan naman natin yung performance nitong Infinix Smart 8. So, pagdating dito guys, meron na siyang Unisoc T606 which is mabilis na rin, parang ako lang. Yeah, boy. Meron din siyang octa-core CPU up to 1.6 GHz and Mali G57 MP1 naman pagdating sa kanyang GPU. So, kapag kayo mahilig mag-gaming guys, mapapakaldag na talaga etong phone na to. Anong connect? Kaldag? Gaming? Kapag kayo mahilig maglaro ng Mobile Legends, o di ka naman yung mga games na same lang pagdating sa kanilang mga graphics, ay napaka-okay na talaga nitong phone na to. Yes, medyo mababa lang yung storage ng phone na to dahil nga 64GB lang siya. Pero expandable naman po siya using micro SD card. And kapag gusto mo naman ng 128GB talaga, add ka lang ng konti dahil nga 3,799 lang naman yung 8128 na variant nitong phone na to. Diba? Mura pa din. Pagdating dito guys, again, okay na talaga siya pang gaming, and sure ako na makokontento na talaga kayo sa performance na maibibigay nitong phone ito. Also guys, dahil nga bago pa rin yung processor niya, I'm pretty sure na tatagal talaga ang phone ito na maganda pa rin yung kanyang performance in the long run. Kaya naman kapag kayo ay mahilig mag-gaming, mahilig mag-multitask, okay na okay pa rin etong si Infinix Smart 8. Probably the best phone that you can get ngayong 2023 at this
price point. Yes guys, no one can beat this phone unless kapag ikukumpara natin siya dito, which is coming soon. So, you know, subscribe. Now, let's talk about the battery of this Infinix Smart 8. So, pagdating dito guys, malaki rin tulad ng akin. Oh, DD, oh! Meron siyang 5,000 mAh battery with 10 watts charging. Medyo slow tulad ng editor ko. Pagdating sa endurance guys, tatagal ang phone na to ng about 1 day lang kapag mahilig ka talagang gumamit o di ka naman parang hindi mo na mabitawan ang inyong mga smartphone. Pero kapag casual use lang naman, aabot ka ng up to 2 days with this phone. Pero guys, pagdating sa charging, medyo matagal din siya. So, I suggest na gamitin nyo na lang yung overnight na charging dahil nga up to 3 hours po from 0 to 100% yung pag-charge dito sa phone na to. So, medyo matagal talaga. Now, medyo expected naman yun guys dahil nga 3,000 pesos lang siya. Pero, pag-usapan naman natin yung kanyang camera. So, pagdating dito guys, meron siyang mala iPhone na camera module. Pero, mala iPhone din ba yung kanyang result? Well, pag-usapan muna natin. Eto guys, ay meron ng 13MP main camera at saka 0.3MP depth. Pagdating man dito sa kanyang selfie, meron tayong 8MP selfie camera. Now, as you can see guys, masasabi ko talaga na parang mumurahing iPhone siya. Dahil nga, napaka-natural niya pa din, maganda, and also for its price guys, okay na talaga yung camera ng phone na to. Like guys, kung ako, meron akong budget na 3,000 pesos, makokontento na talaga ako dito. And hindi lang makokontento, magaganahan pang kumuha ng picture. Yes guys, maganda talaga yung camera nitong Infinix Smart 8. Maganda yung mga nakuha kong photos, especially kapag mga items lang, o di ka naman, items? FBI, open up! Kapag kayo ay mga nag-online selling o di ka naman mahilig lang talagang magbenta ng kung ano-anong mga items. Basta good yung mga items guys, pwede nyo nang ibenta gamit ang phone na to. Maganda rin siya pang outdoor photos, like mga daan, mga building. Maganda talaga yung photos na nakuha ko using this phone. Kapag selfie naman guys, medyo low quality lang siya. Medyo hindi siya consistent guys. Minsan nakakakuha ako ng magandang selfie camera using this phone. Minsan naman, medyo pangit siya. Pero yun na guys, yung i-upload nyo lang naman is maganda. So, no problem na yun, di ba? Ngayon, pag-usapan naman natin yung kanyang video camera. So, pagdating dito guys, meron na siyang 1080p at 30fps, both main camera and selfie camera. And ngayon, as usual, try natin. So, eto nga guys, ang video quality using the Infinix Smart 8. And this is using the main camera. So, ano sa inyo? Okay ba? Comment down below. Ngayon, try naman natin yung kanyang selfie camera. So, eto naman guys, using the selfie camera of the Infinix Smart 8, 1080p at 30fps pa rin. So, ano sa tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, looking at the results, nagandahan talaga ako sa video na nakuha using the main camera. Yes guys, okay na talaga to for its price. And I'm telling you, kapag kayo ay nagbabalak na mag-start ng vlogging o di ka naman TikToking, tama ba yun? Basta, mahilig kayong mag-upload sa inyong mga TikTok, Facebook, YouTube, pwede nang gamitin etong phone na to if you're starting. So, para sa akin guys, sulit na talaga etong Infinix Smart 8 pagdating dito sa kanyang camera. Now, meron pa akong na-miss kanina guys, which is yung kanyang 200% volume. Yes, 200% volume daw to. So, as usual, test natin kung malakas ba talaga to. Enough na. I said enough! So, eto guys ay para sa akin hindi dapat ipagmalaki. So, unang-una, malakas siya. Yes, malakas siya. Pero, napaka-pangit po ng kanyang sound quality. Yes guys, parang tunog lata. So, kapag gusto mo na, you know, mas okay yung kanyang mix ng kanyang sound, pahinaan nyo lang siya ng konti. Kapag whole volume kasi guys, tunog lata talaga. But, yun na nga guys, pag-usapan na natin overall etong phone na to. Para sa akin, except sa kanyang speaker na malakas nga pero tunog lata, napaka-perfect na talaga nitong Infinix Smart 8. Pagdating dito sa kanyang camera, 10 out of 10. Pagdating sa kanyang build quality, 10 out of 10. And pagdating sa kanyang display, 20 out of 10 talaga. So, I'm pretty sure na makakater nyo na talaga lahat ng mga needs ninyo. Kaya naman guys, kung nagbabala kayo ng bumili nito, well, definitely maglalayo ng link down below. And also, don't forget na kung hindi nyo man kaya, o di ka naman hindi nyo pa afford bumili ng bagong Infinix Smart 8, well, definitely subscribe now and follow our Facebook page dahil nga, again, ipapamigay namin
namin etong si Infinix Smart 8. And yun na nga, that's pretty much it for this video. I am JP and this is JTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.